channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Taurus, hello my dear, hello, hello, hello. Hello my dear, welcome back. Gusto mo yon? Sa ating channel, my name is RJ, your tarot card reader. Dung, dung. Hello my dear Taurus, hello, hello, hello. Second half of January 2026. This is from January 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. Okay, halika Taurus, sit back, relax, silipin natin kung ano ang mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na possible mo ma-encounter ngayong second half of January 2026. At habang minimekos-mekos ko, my dear, ang ating card, meron akong sasabihin kung paano po ninyo ako makokontak. Ayan. Sa mga gusto pong mag-inquire or magpabook ng private reading, nasa description box down below, my dear, lahat ng kinakailangan mong information, detalye, kung paano po ninyo makokontak ang inyong lingkod. Okay, my dear, let's go na tayo. Description lang lagi yan. Okay, lagi lang nandiyan dyan sa baba yan. Okay, so let's go na tayo, my dear. Inhale. And of course, mag-exhale ka, my dear, bago ka mag-violet. Let's go tayo, my dear. Second half of January. Taurus. Ano to? The Eight of Cups. Okay. Ang nakukuha ko dito, my dear, is malamig na energy. Okay, like, very, very cold. Teka, kaya ko to. Yung nakukuha ko dito, my dear, is parang pag-detach or parang pag-cut ng any emotional attachment sa mga bagay-bagay. It's more on parang kung makakasagabal, my dear, sa mga gusto mong mangyari, hindi ka magdadalawang isip, my dear, na i-cut. And very, super, super cold. There's a tendency, my dear, na maramdaman ng mga tao sa paligid mo na parang ang cold nung energy mo. No, like, may nagkikwento and hindi ka nakikinig. Mayroong nagdadrama sa paligid pero hindi ka nakikitaan ng kahit anong concern or something, like, flat yung energy, as in like super flat, okay? And I think, my dear, you are just so focused, my dear, doon sa goal mo. Kung saan pupunta si Eight of Cups, you are just so focused doon. So, kahit sino, my dear, or kahit ano pa man yan, na possible na maka-interrupt or makagulo doon sa target goal mo, ikakat mo yan. Kumbaga, nakukuha ko dyan is yung ang naririnig ko na song is, I pack my things and ready to go. I'm leaving on the jet plane. Don't know where I'll be back again. Yun ang nakukuha ko dyan. It's just like, you are ready na i-proceed kung ano yung mga bagay na gusto mong i-proceed sa buhay mo. For some of you, you are facing your fears. Pero dahil yung energy nga niyan is Eight of Cups, yung pagiging cold, okay? Yung pagiging malamig talaga, like may nagkikwento ng nakakalungkot na kwento, nagpapaawa sa iyo, and like, walang reaction. Okay, next card. Taurus, we have here, shine bright like a diamond, dun, 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 the devil. Alam mo, my dear, this is just a form of distraction. You know it. You know it, my dear, it is just a form of distraction. Alam mo, nandiyan si devil. Napakaraming distraction. Next. Next card. Alam mo yung typical na parang may umiiyak sa harapan mo, like, alam mo kamo, ganito, ganyan, ganito, ganon. And then, ang tingin mo sa kanya, ano na naman to? Anong pakulo na naman to? Anong drama na naman to, te?
Anong eksena mo na naman? Di ba yung parang ganon? Okay, parang paulit-ulit na lang to. Di ba? Kung ano na naman ginagawa niya. The Nine of Swords, okay? Pero meron kang Three of Wands. You're done, Taurus. You're done. Tapos ka na dito, my dear. I have this very, very strong feeling na si Devil, binabalik ka sa energy ng Nine of Swords. Okay? So, itong Devil na ito is like, sabihin na natin mga tao, okay, kukonclude na lang natin yung energy, mga tao na gusto kang ma-stuck dun sa isang circle or isang loop. To the point, my dear, na meron kang dalawang card dito, my dear, na nagmo-move forward. You are finally decided na ayaw mo na talaga. Ayaw mo na. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang iharang nila dyan, kahit maglagay pa sila ng pader, or lagyan nila ng Great Wall of China, yung dadaanan mo, you're decided, my dear. You're decided. And I think, my dear, ina-expect mo to. Ina-expect mo, my dear, na anytime soon susulpot tong mga to. Once na maramdaman nila, my dear, yung changes and transformation sa'yo. Remember, kasasabi ko lang kanina, yung energy mo is super cold. Parang wala kang nararamdaman. Kahit anong ginagawa nila sa'yo, like, sinasaksak ka nila or kung ano man yan, okay, hindi naman literal na sinasaksak ka, my dear, ha? Yung parang may ginagawa silang something to distract you, pero like, super cold lang talaga, as in, sobrang flat lang talaga, my dear, nung energy, as in. Like, wala akong nararamdaman. Manhid ako. Second half of January, super manhid ng ating mga my dear Taurus, and very porsigido, my dear, na maabot kung ano yung gusto nilang maabot ngayong taon na ito. Possible, my dear. Okay, you are finally decided na, okay, ayoko na mag Nine of Swords, ayoko na mag-overthink, ayoko na kayong i-entertain, ayoko na ng kahit anong devilish na energy, and I will be moving forward. Okay, aayusin ko yung buhay ko, kukunin ko yung mga dapat na para sa akin, okay, at wala kayong magagawa. Let me see, my dear. Next card. Next card. Taurus, second half of January. We have here the energy of another Eight of Cups. Bongga! Ang saya! Kakaloka tong reading na to, promise. My dear, disidido ka na talaga. And huwag ka magtaka bakit dalawa yung Eight of Cups ko, my dear. Dahil sa sobrang kapal ng card na to, hindi ka ba nagdududa na dalawang card to na pinagsama ko? My dear, you are decided. Dalawang Eight of Cups. You are super, super decided, my dear. Cutting toxic energy, cutting yung devil na energy. Like, yung pagiging cold mo this time, as in, malala. As in, sobrang like, wala kang pakialam. Alam mo, ang dami pumapasok na energy sa utak ko na gusto kong sabihin dito, pero hindi ko nasasabihin, my dear, kasi napaka-harsh nung energy. Okay, napaka-harsh nung energy. Basta ang ano ko lang dito, my dear, is like, wala kang pakialam. Umiyak ka man dyan ng dugo, wala akong pake. Basta ayaw ko yung harang-harang ka sa dinadaanan ko. That's it. O, yun na nakukuha ko dyan na energy. Okay? Next card. Dalawang Eight of Cups. Bongga talaga. Decided ka na, my dear. Ayaw mo na talaga ma-stuck sa isang situation. You're super, super decided na. We have here the energy of the Hermit. Okay? Si Hermit is energy ni Virgo. Okay, alam ko na. Alam mo itong devil na to, my dear, ang entry nito is may kinalaman sa pagpansin sa mga mali mo. Okay, yung mga mali mo, yung parang maling sinabi mo, maling ginawa mo, ang cold mo ngayon. So wala kang pakialam kung nagkamali ka, wala kang pakialam kung hindi ka perfect, wala kang pakialam kasi alam mo kasi Hermit is energy ng pagsisisi yan, my dear. Energy ng isolation. So sabi ko kanina, yun ang purpose ni Devil kung bakit siya lumabas sa reading na ito. Para i-isolate ka, para ma-stuck ka sa energy ng Nine of Swords, para mag-overthink ka, para magkaroon ka ng anxiety, na bawat kilos mo at bawat galaw mo ngayong second half of January is questionin mo. Okay? Ano kayong sasabihin nila sa damit ko? Ano kayong sasabihin nila sa itsura ko? May nasabi kaya akong mali? May na-offend kaya ako? Ang cold mo ngayong second half of January, nga. As in, nga, wala kang pakialam kung hindi nila nagustuhan yung sinabi mo, wala kang pakialam kung hindi nila nagustuhan yung damit mo, yung itsura mo, wala kang pakialam. They could try and they could try, my dear, pero wala kang pakialam. Tapos ka na mag-hermit, alam nga naman may Eight of Cups dito, sasabihin ko mag-hermit ka ulit. Tapos ka na mag-hermit, if just in case, my dear, na
lately parang punong-puno ka ng pagsisisi tungkol sa mga katangahan na ginawa mo lately, okay? Nag-hermit ka, tapos na. Kaso, pipigilan nila yung ending ng hermit mo. Like, ibubulong sa'yo, Taurus, mag-hermit ka pa, hindi ka pa tapos, meron ka pa mga dapat pagsisihan. Di ba yung mga pinaggagawa mo, masama kang tao. Yung mga ganyan. Di ba, you're very, very bad. Okay, yung mga ganon. Let's go tayo, my dear, next card. Nagdala dito yung dalawang 8 of Cups. Bongga talaga. Next card, Taurus. Next card, para nating my dear Taurus. Second half of January, Hierophant. Wow. Spiritual awakening, my dear. This is your energy. Makaka-receive ka ngayon, my dear, ng confirmation na kung hindi mo uumpisahan yung isang bagay, kung may stuck ka sa isang loop, at kung magpapadala ka lang sa mga negative na energy, walang mangyayari sa buhay mo. Nakaka-receive ka ng mga message, my dear. This is not that, parang sinasabi na, tama na yung kaiiyak. Hindi ka maganda, Taurus. Iyak ka ng iyak dyan. Hermit ka ng hermit, di ka naman maganda. Oh, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano akala mo, mahuhulog lang yan sa langit? Yung mga ganyan ng mga blessing para lang sa mga ganda yan, hindi ka maganda. So, walang blessing. Trabaho din pag may time. Kilos-kilos din. Char, joke lang. Tingnan natin, my dear. Last card is the energy of the Four of Cups. Ito yung stuck na energy, my dear. Stuck na energy, bottom deck of the card is the energy of the Moon card facing your fears. My dear, aalis ka dito sa trap card na energy. Eight of Swords. I told you, aalis ka sa trap card na energy, my dear. The Knight of Swords. Yes, aalis ka sa energy ng Eight of Swords, ng trap card, ng overthinking, sa mga devilish na energy, aalis ka, my dear, and you're facing your fears, my dear. You're facing your fears. Wala na, dead man na, super cold na. Ito yung isa sa energy or isa sa character ng Taurus na nakakatakot. Pag nawalan na ng pakialam ang Taurus sa'yo, bahala ka talaga sa buhay mo, dahil meresi ka dyan maski bumula ka pa. Okay? So, my dear Taurus, ang reading mo para sa yung second half of January 2026, I hope and pray, my dear, na nakatulong sa iyo ang reading na ito. And always remember na ang mga cards natin ay gabay lamang. Tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat. Ano daw? Maraming salamat po. I love you. Mwah!